Hello guys, good day. So magbigay tayo ng insight about sa Article 37, particular mismo sa Article 37.2.3 na kung saan sinasabi doon na kapag dalawa na ang na-charge sa isang player, dapat daw po yan ay disqualified na or ejected out of the playing court. Ano yung mga combination na yon? Halimbawa, sa una pagkakataon, na-charge siya ng technical foul sa first quarter or second quarter. To the following quarter, na-charge na naman siya ng technical. O yan, disqualified na yan. Sasabihin nyo dyan, disqualified as per under Article 37.2.3. Dagdagan nyo yan na article para mas maganda. Or, ang nakomit niya ay sa unang pagkakataon na na-charge siya ay technical. The following quarter or whatever, after split of seconds or minutes, na-charge naman siya ng unsportsmanlike foul. So, disqualified na yan. Ang tawag dyan, a player disqualified under Article 37.2.3. Or, maaari sa unang pagkakataon na na-charge siya is unsportsmanlike foul. Sa pangalawang pagkakataon, na-charge uli siya ng unsportsmanlike foul. Yan. DQ na yan. Under Article 37.2.3. So, bueno, bigyan natin ng example kung ilang free throw ang ibibigay para klarado. Halimbawa, sa first quarter, na-charge siya ng technical foul, si B1. To the following quarter or after split of minutes or running of numbers of games after of that, nakakommit uli siya ng technical foul. Yung latest na administer, yun yung ibibigay niyong free throw. Paano? Dahil ang pinakahuli niyang nakumit ay unsportsmanlike foul, ibibigyan niyo yan ng free throw. Depende. Halimbawa, act of shooting si A1, natawagan si B1 ng unsportsmanlike foul. Ang attempt shot for a goal ni A1, yung tumitira, na nabiktima siya ni B1, si B1 na natawagan ng unspo, attempt shot for a goal for 3 points. Hindi nag-shoot yung tira ni A1, pero na-charge si B1 yung depensa ng unsportsmanlike foul. Ilan free throw ang ibibigay? 3 free throw plus ball position. Pero, disqualified na po si B1 as per Article 37.2.3. Yung word na disqualified, baka magbigay kayo doon ng free throw, wala. Salita lang yon, word lang yon, o isa sa pagbigay ninyo ng clarification o description kung bakit ejected or out of the playing court na si B1. As per Article 37.2.3 kamo, disqualified na po. Pero, only 3 free throw plus ball position. Kailan naman magiging 1 free throw si A1 nung nabiktima siya ni B1? Kapag nag-shoot yung tira ni A1. 1 free throw plus ball position. At kailan naman magiging 2 free throw ang tira ni A1? Kapag attempt shot for a goal for 2. Hindi nag-shoot, 2 free throw plus ball position. Kung mag-shoot, 1 free throw plus ball position. At another, what if na-unspo siya? Criterion ng criterion 3, criterion 4, na kung saan not act of shooting, maaring transition or clear path. So, sa madaling salita, wala pang attempt shot for a goal. Pero, ang hatol kay B1, nung natawagan si B1 dahil nakomit niya yung C3 or C4, yung sinabi ko, hindi pa attempt shot for a goal, ibig sabihin, 2 free throw plus ball position. Ano yung pinapoint out ko dito? Kasi yung iba, meron interpretation na kapag daw nakapangalawa ng charge ang isang player, talagang ejected naman na under Article 37.2.3. Dahil pangalawa na, nandyan pumasok naman ang Article 37.2.4 na a player disqualified as per Article 37.2.3. Yung disqualified na salita, wala po kayong free throw na idadagdag sa latest na commission or charge ng isang depensa na si B1 in this case, baka kasi magbigay kayo ng additional 2 free throw maliban doon sa unsportsmanlike foul or technical na nakumit ng isang player na depensa na si B1. Kung ano yung latest na commission or charge sa isang player, yun lang ang i-administer. Walang free throw hinggil sa salitang disqualifying foul. Ginamit lang yung salita na yon para mas klarado na ejected or out of the playing court na ang isang koponan sa pamamagitan ng pangalawa ayon sa depende kung anong combination.
ng mga nasabi ko sa Article 37.2.3. Very clear tayo dyan, ha? Iba yan sa Article 38 na kung saan yung word na disqualifying foul talagang to free throw yung plus ball position. Walang salita doon. Ay, pangalawang pagkakataon mo na yan. Dati kang technical, ngayon natawagan ka ng DQ. Yun, DQ talaga. Out talaga yun. Ha? Alright. Ang gagamitin mo na doon, Article 38. Alright? O, halimbawa, unang pangyayari, na-commit at na-charge si B1 ng disqualifying foul, o automatic out na siya. To free throw plus ball position. Kaya, yan yung point niya, no? Hindi mo gagamitin yung disqualified kapag ang na-commit ng isang player, Article 37.2.3. Ayan yung ulitin ko. Ang Article 37.2.3, pangalawang pagkakataon na na-commit niya o na-charge ang isang player, it's either sa pangalawa, unspo siya or technical. Pero mayroon na siyang dating charge bago yan ang pangalawang pagkakataon nangyari. May charge na siyang either technical din siya sa una or unsportsmanlike foul. At sa pangalawang pagkakataon, nakakommit uli siya o na-charge siya uli either technical or unsportsmanlike foul. Very clear tayo dyan, ha? Papasok na ngayon yung salitang disqualified as per Article 37.2.3. Mabuhay tayo mga arbitero. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng Batas Basketball. Nandito lang ako. Please like and follow the page EBM. Patuloy tayo sa pag-arangkada, no? Matuto at upang maging mahusay na arbitero. Thank you.